Taong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala kang puso! Lahat ng ginawa ko mapaligaya ka lang! Pinagsilbihan kita, minahal ng tapat! Binigyan ng mga anak! Sukdulang ibuwis ko ang aking buhay! Hindi pa ba sapat ang mga sakripisyo ko? Bakit tinahamak mo? Uuwi dito bukas, Franco? Bakit? Wedding anniversary pa naman natin bukas. Kaya nga hindi ako uuwi. Dahil alam ko, isa-celebrate mo yun. Ayokong ipagdiwang yun. Di ba naman yun? Gusto mo na rin kalimutan? Kung maaari nga lang na bumalik sa nakaraan, ginawa ko na eh. Nang hindi na lang ikaw ang pinakasalan ko. Sakit mo naman magsalita. Mas masakit ang naging kapalaran ko nang pakasalan ka. At alam mo kung bakit? Bakit pa paulit-ulit mong sinisisi ako sa nangyari? Di ko naman kasalanan yon. Kasalanan mo. Binigo mong mga pangarap ko. Kaya kung magdusa ka man sa piling ko, dapat lang yan sa'yo. Oh, akala ko ba'y may celebration ngayon dahil anniversary niyo ng anak ko? Bakit wala man lang kayong bisita? Hindi ko na po itutuloy yon, Mami Martha. Bakit? May nangyari ba? Hindi po uuwi ngayon si Franco. Oh, Sabi niya, ayaw niyang i-celebrate pa ang anniversary namin. ano bang klaseng lalaking yun? Bakit niyo naman sinabi yun? Nagalit po kasi siya sa akin. Dahil na naman ba Yes. sa... Oo po, Mami Martha. Sabi nga niya, kung makakabalik lang siya sa nakaraan, hindi na ako ang pakakasalan niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap ang lahat. Daisy, pasensya ka na sa anak ko. Sana'y dagdagan mo pa ang pangunawa sa kanya. Yun naman talagang ginagawa ko. Kahit matagal na rin ako nasasaktan sa mga pambababae niya, wala na yun sa akin. Patuloy pa rin akong umaasa na darating ang panahon na matatanggap din niya ang lahat. At hindi ko kasalanan ang mga nangyari. Sinasabi ko na nga ba eh. Narito ka lang sa kwarto at naglalasing. Bakit ka nagagalit, Mami? Dati ko namang kwarto itong nung binata pa ako. Nagagalit ako dahil sinaktan mo na naman ang damdamin ng asawa mo. Nagsumbong ba siya sa inyo? Galing ako sa inyo. Kaya nalaman ko ang ginawa mo. Ano ka ba naman, anak? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Mabait naman siya. Pinagtsatsagaan ka sa kabila ng pagka-irresponsable mo. Hindi ako irresponsable. Nagtatrabaho ko, Mami. Oo nga, pero sinusolo mo lang ang kita mo. Pinababayaan mo ang manugang ko na mag-isang itaguyod ang inyong pamilya, lalo na ang inyong mga anak. Ayoko magtaguyod ng ganong klaseng pamilya. Franco! Ayoko! Franco, wag kang umalis! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Franco!
Kumusta ang pabrika natin ng bag at sapatos, Daisy? Okay naman po, Papa. Maganda pa rin ang sales ng business natin. Hindi ka ba nahihirapan? Ay, ikaw na ang tuwirang namamahala nun. Inaasikaso mo pa ang mga anak ni Franco. Lalo na si Dennis. May katulong naman po ako sa bahay. Masipag silang dalawa. Kaya malaking bagay po sila sa akin. Buti na lang kahit malas ka sa asawa. Swerte ka naman sa mga katulong. Papa naman. Uy, totoo naman eh. Irresponsable at lasenggo si Franco. Di naman siya dating ganun. Alam ko. Nagbago siya mula ng isilang mo ang bunso niyong anak na si Shane. Pero matagal ka na niyang pinahihirapan, anak. Sobra na siya. Dapat sa kanya, iwan mo na. Pa, huwag naman ganun. Ayoko masira ang pamilya namin. Anak, awang-awa na ako sa'yo. Maraming taong ka nang nagtitiis. Magbabago rin siya. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Sana nga. Nang hindi naman masayang ang mga pagtitiis mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, napagod ako sa office. Dami kasing ginawa. 2 meeting pa yung pinuntahan ko. Anong ano ko, susunduin ko nga pala si Shane sa school. Ay, hindi na ako makapagpapahinga nito. Ang sakit pa naman ng ulo ko. Hindi bale, iinom na lang ako ng gamot sa sakit ng ulo. Mamaya na lang ako magpapahinga pag narito na siya. Total, meron pang ilang oras bago ko sunduin naman si Dennis. Kung tinutulungan lang sana ako ni Franco sa pag-aasikaso sa mga anak namin, hindi ako mahihirapan ng ganito. Ay, ako, Franco, sana magbago ka na. Ay, ang galing talaga ng bunso ko. Oh, matataas pa ang grades, ha? Nag-aaral talaga akong mabuti, Mami. Para po sa inyo ni Daddy. Wow. Para maging happy po kayo. Oh, anak, thank you, Shane. May isa pa po akong good news, Mami. Ano yun? Sabi po ng teacher namin, Oh, ako raw po ang valedictorian sa graduation namin. oh, talaga? Yes, Mami. Oh, yung galing-galing naman ng anak ko. I'm so proud of you. Sana maging proud din sa akin si Daddy. Sana naroon po kayong dalawa sa graduation ko para kayong dalawa po ang magsabit ng medal sa akin. Hayaan mo. Kakausapin ko ang daddy mo. Sige po, Mami. Sana pumayag siya. Ano bang sasabihin mo? Nagmamadali ako eh. Franco, kasi si Shane, O, anong tungkol sa kanya? siya ang valedictorian sa graduation nila. O ngayon, Ano ba? Hindi ka ba natutuwa? Kahit hindi nakakakita ang anak natin, nagawa niyang maging valedictorian sa kanilang school. Tinalo niya ang mga walang kapansanang kasama niya. o ngayon, tapos ka na?
nakikiusap siya. Sana raw, nandun tayo sa kanyang graduation. Ano? Franco, pagbigyan mo lang anak mo, kahit na ngayon lang, para matuwa naman ang anak natin. Next week na yung graduation ni Shane, sa Wednesday. Busy ako sa araw na yon. Marami kong problema nga ayusin sa office. Franco naman, maawa ka sa bata. Lahat ng recognition day niya, hindi mo pinuntahan. Ito man lang sana, dumating ka. Ang sabi ko, abala ako. Huwag mo nga akong kulitin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Mami, narito pala kayo. Oo, dinalaw ko mga apo ko. Oh, sige, papasok na ako sa office. Sandali lang. Bakit ba? Baka malate ako eh. Tumigil ka nga. Para namang may sisita sa'yo kung malate ka. Ikaw ang manager doon. Ano ba sasabihin nyo? Valedictorian pala ang bunso mo sa school nila. Inimbita niya akong manood. Kaya manunood ako kasama ninyo. At nagyabang pa palang batang yun. Mami, sinabi ko na kay Daisy, marami akong gagawin sa araw na yon. Ikaw talagang tao ka. Wala kang pagpapahalaga sa achievements ng anak mo. Dapat nga matuwa ka eh. Dahil kahit may kapansanan siya, nagtagumpay siya sa pag-aaral. Kamba lang yun, Ma. Isa pa, mas ipagmamalaki ko siya kung nakakakita siya. At hindi katulad ng kuya niyang inutil din. Franco! Sobra ka namang magsalita. Alalahanin mo, mga anak mo sina Dennis at Shane. Dugo at laman mo. Mga anak na nakahihiya. Kaya ayoko magpunta sa graduation ni Shane eh. Dahil ikinahihiya ko siya. Maging si Dennis. Sobra ka na. Sinampal niyo ako. Dahil lang sa mga inutil na yun. Tigilan mo na ang pagtawag sa kanila ng inutil. Kung gusto niyo akong tumigil, huwag niyo akong piliting dumalo sa graduation ni Shane. Sa ayaw o sa gusto mo, pupunta ka sa graduation ng iyong anak. Mami, Kung ayaw mo magalit ako ng husto sa'yo. Shane, bakit ka iiyak? Kuya Dennis, Sakit ulo mo? hindi. Bakit ka iiyak? Narinig ko kasi si Daddy habang kausap si Lola Marta. Sabi niya, ayaw niya magpunta sa graduation ko. Ayaw? Buti ka pa, Kuya. Kahit wala si Daddy sa mga birthday at recognition mo, hindi ka naghahanap. Hindi ka nasasaktan. Dahil mas malapit ka kay Mami. Sana, naging katulad mo na lang ako. Para hindi ko nararamdaman ang sakit at lungkot. Dahil hindi tayo mahal ni Daddy. Mami Martha, malapit nang magsimula ang graduation ceremony. Oo nga. Pero wala pa rin si Franco. Ang lalaking yun talaga. Talaga po bang sinabi niyang pupunta siya? Napilit ko siya. Dahil sinabi kong magagalit ako ng gusto pag hindi siya dumating. Sana nga po dumating. Ang saya pa naman ni Shane nung sabihin ko na darating ang kanyang daddy. Ngayon lang kasi niya mararanasan na makakasama niya si Franco sa kanyang graduation. Kawawa naman ang apo ko. May naisip ako. Tatawagan ko si Franco.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Huwag ka na iyak, Shane. Oo nga naman, Shane. Pati tuloy ang Kuya Dennis mo, malungkot na. Bakit ganun si Daddy, Mami? Pinaasa lang po niya ako. Talaga bang hindi po niya kami mahal ni Kuya? Mahal kayo ng daddy mo, anak. Siguro may emergency lang doon sa office nila. Kaya, ayun, hindi niya maiwan-iwan. Kung talaga pong mahal niya kami, bakit po lagi siyang galit sa amin ni Kuya? Galit? Bakit? Bakit hindi po siya natutuwa sa mga success namin ni Kuya sa pag-aaral? Shane, anak. Bakit kailangan pa siyang pilitin ni Lola para dumalo sa graduation ko? Bakit po, Mami? Suwain! Aray, Mami naman! Bakit sinampal niyo na naman ako? Ang tanda ko na, sinasaktan niyo pa ako. Alam mo ba, higit pa sa sampal ang gusto kong gawin sa'yo ngayon. Gusto kitang bugbugin. Mami! Sinabi ko na sa'yo, pagbigyan mo si Shane. Pero sinuway mo pa rin ako. Anong klase kang anak? Hindi ka na sumusunod sa akin. Kasi naman ang kulit niyo eh. Alam niyong ayoko. Pero pinipilit niyo pa rin ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan kakitid ang isip mo. Mahirap bang intindihin yon, Mami? Ikinahiya akong mga anak namin ni Daisy. Kung pwede nga lang akong pumili ng anak, hindi ko sila pipiliin. Walang hiya ka talaga. Tama na, Mami. Masakit na ang mukha ko sa kasampal niyo. Biyaya ng Diyos sa'yo ang mga anak mo. Dapat mo pa rin silang ipagpasalamat. Kahit may kapansanan sila. Kahiyan sila para sa akin. Dungi sa aking pagkatao. Kaya hindi niyo ako masisisi kung ganito man ako sa kanila. At hindi niyo mababagong damdamin kong ito. Kayo pala, Papa. Dennis, anak, say hello to your Lolo Roman. Hello, Oo. Lolo Roman. Hello din na po. Ang ganda ng suot mo, ah. Alis po kami ni Mami. Go to Oh, church. Ganun ba? Opo. Mabuti yan. Okay, Mabuti anak, yan. sige na. Puntahan mo na si Shane dun sa kotse. Hintayin niyo na lang ako. Okay, Mami. Ay, sinisikap ko pong ituro sa mga anak ko na maging malapit sa Diyos, Papa. Kahit silang may kapansanan, kaya madalas ko silang sinasama sa church. Tama yun, anak. Gawin mo yan. Kahit hindi mo kasama ang magaling mong asawa. Sa pamamagitan din ito, gumagaan ang loob ko. Dahil nasasabi ko sa Diyos ang lahat ng aking kalungkutan. Mabuti pa yung sumama na ako sa inyo. Tapos ipasyal natin ang mga apo ko. Kuya? Anong ginagawa mo? Do drawing. Ang hilig mo talaga mag-drawing? Anong dinidrawing mo? Cake, ice cream, tsaka lechon. Wow! Ang sarap naman. Ito handa ko. Birthday ko na eh. Ay, oo nga. Birthday mo na bukas. Kaya tamang-tama yung drawing mo, Dennis, anak. Mami. Dahil yan talaga ang ihahanda natin. Yes! Pupuntahin po natin sina Lolo at Lola dito, Mami. Para masaya tayo.
kahit wala si Daddy. Shane, Sure naman po, nawala uli si Daddy sa birthday ni Kuya. Wala naman po kaming birthday. Nakasama siya. anak, makakasama rin natin ang daddy ninyo sa mga birthday nyo. Magbabago rin siya. Huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. At huwag kayong magtatanim ng galit sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Franco, malilibang ka sa lugar na to. Marami pang magagandang chika, babes. Baka naman may mga sakit ang mga yan, Migs, ha? Wala, pre. Matagal na akong customer dito. At sigurado ako, kilala ko ang may-ari nito. Kaya maingat sila. Okay. Ang totoo, talagang gusto kong makalimot sa mga problema ko. Ayoko umuwi sa amin. Ayoko rin mag-stay kina Mami dahil tiyak na sa sermon na naman ako noon. Tungkol na naman sa mga anak nyo ni Desi. Oo, tungkol sa mga inutil na yun. At sa walang kwenta kong asawa. Sila lang ang laging naunawaan ng Mami ko. Pre, huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang pinakamaganda at pinakasexing chika babes dito. Talaga? Para makalimutan mo ang mga sama mo ng loob. Wala siya dito, Daisy. Hindi siya umuwi dito kagabi. Nasa na kaya siya? Kasi hindi niya sinasagot yung mga text ko. Ang lalaking yun talaga. May edad na, lagi pa rin nagbibigay ng problema. Tinatanggap ko naman kung ayaw niya umuwi. Sana lang, nandyan siya sa inyo para hindi ako nag-iisip na baka mamaya may masama nang nangyari sa kanya. Ay, hayaan mo. Pag nagawi siya rito, sasabihin kong umuwi na sa inyo at nag-aalala ka. Salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Iha. Dahil sa mahabang pangunawa mo kay Franco at sa pagiging uliran mong ina sa aking mga apo. Hindi madaling maging ina ng 2 anak na may kapansanan. Balaing Roman, napasyal ka. Oo, balaing Marta. Gusto ko kasing makausap ka. Ay, tungkol saan? Tungkol kay Franco. Nalaman ko na madalas na siyang hindi umuwi sa kanila. At wala rin siya dito. Ay, oo nga Balay. Sobra na talaga ang anak mo. Hindi na nga niya sinusuportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sinasaktan pa niya ang damdamin ng mga iyon. At mukhang may babae na rin siya ngayon. Balay? Huwag kang magalit. Pero yun ang hinala kong dahilan ng madalas niyang hindi pag-uwi. Naroon siya sa kanyang babae. Ay, huwag naman sana. Ayokong mawasak ang kanyang pamilya. Ayoko rin naman mangyari yun. Lalo na't may kapansanan ng mga apo natin. Higit nilang kailangan sa kanilang kalagayan ang kanilang mga magulang. Kakausapin ko ng masinsinan ng lalaking yon.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Dennis, doon ka na lang sa room mo manood ng TV. Ayaw. Gusto ko. Dito ako kay Mami. May sakit si Mami. Kailangan niya magpahinga. Shane, hindi bali na. Okay lang ako. Hindi po, Mami. Nilagnat kayo. Dapat po, magpahinga kayo. Para gumaling kayo agad. Mami, may lagnat. Sakit ka, Mami. Okay lang, anak. Sige na. Manood ka na ng TV. Ayaw na. Sakit ka eh. Siguro, kaya kayo nagkasakit. Dahil sa pagod sa amin ni Kuya. Oh, bakit ka umiiyak? Sorry po, Mami. Nahihirapan kayo dahil sa amin. May ayaw ko pong mawala kayo. At alam ko, kahit may autism si Kuya, ayaw din niya mawala kayo. Ayaw ko. Sakit ka, Mami. Kasi, love kita. Kita niyo, Mami. Pati si Kuya, umiiyak na rin po. Ang mga anak ko. Huwag kayong mag-alala. Gagaling din ako. At hindi ako mawawala sa inyo. Oo na, Mami. Oo na nga eh. Pauwi na ako. Oo, sabi. Huwag na kayong makulit. Bye. Nakakainis talaga si Mami. Sobrang ng kulit niya. Puro na lang sina Daisy yung binabanggit. Tuwing tatawag siya sa akin, sumasakit na tenga ko. Si Daisy walang kwenta kong asawa. Kung alam ko lang na ang mga anak na inutil at kahiyan ko lang ibibigay niya sa akin, hindi ko sana tinuluyan pang walang kwentang babaeng yun. Mabuti na lang nakilala ko sa bar si Carmi. Kahit papano nalilimot kong problema ko dahil napapaligayan niya ako. Kaso ngayon, pauwi na naman ako sa impyernong bahay namin. Daddy! Daddy! Visit naman oh. Ang autistic na ito pang sumalubong sa akin. Umalis ka nga sa daraanan ko. Daddy! Mami! Sakit! Umalis ka, sabi. Ayaw kitang kausap. Daddy! Ano nangyari? Ano ka na ba? Oh, Diyos ko! Bakit dumudugo ang ulo ng anak ko? Franco! Anong ginawa mo sa kanya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Daisy, ano nangyari, anak? Bakit dinala mo rito si Dennis sa ospital? Pumutok po ang ulo niya. Bakit nagkagalon? Si Franco, tinulak niya si Dennis nung hindi umalis doon sa daraanan niya. Ayun, tumama sa misita ang ulo, kaya pumutok. Walang yun. Walang awa sa anak. Nasaan siya ngayon? Naiwan sa bahay. Masakit daw ang ulo. Anong klase siyang ama? Hindi man lang siya nag-alala para sa anak niya. Ganun siya may kasalanan kung bakit nasaktan si Dennis.
Pupuntahan ko ang prakong ko na yun. Pa. Mag-uusap kami ng masisina. Hindi ko na mapapalampas ito. Huwag na po. Pakiusap. Baka atakihin kayo sa sakit niyo sa puso. Sobra na siya, anak. Ako na lang po ang bahalang kumausap sa kanya. Please, pa. Hayaan niyo na lang na ako. Para hindi na lumala pa ang gulo. Dennis, anak. Magaling na yung sugat mo, ha? Pero dapat, huwag ka pa rin sobrang malikot. Para wala nang maging problema. Hindi na tayo babalik sa doktor. Tama si Mami, Kuya. Sobra siyang nag-alala sa'yo. Iyak nga siya ng iyak eh. Ayoko iyak si Mami. O kaya nga. Lagi kang mag-iingat, anak. Okay po. Si Daddy po, ayoko na sa kanya. Kasi tulak niya ako. Sakit-sakit. Huwag kang magalit sa daddy mo. Meron lang siyang problema. Hindi naman niya ginusto na gawin yun sa'yo. Dapat kasi, Kuya, hindi ka na lumapit kay Daddy. Sabi ko lang, sakit Mami. Galit na siya. Kawawa naman ang panganay ko. Ako palang dahilan kaya nasaktan. Sa susunod, Kuya, huwag ka nang lalapit kay Daddy. Lalo na pag hindi ka niya tinatawag. Dahil sasaktan ka lang niya. Dahil hindi niya tayo mahal. Shane, Sorry po, Mami. itong tandaan niyo, ha? Walang magulang na hindi nagmahal sa kanilang anak. O, kumusta ng computer mo, anak? Okay na po, Mami. Na-install na po sa laptop ko. Yung Mabuti. pong latest version ng NVDA. Okay. Tama. Mabuti yun. Shane, Po, may gusto akong sabihin sa'yo. ano po yun? Alam ko, malaki ang tampo mo sa iyong daddy dahil sa mga pagkukulang niya sa inyong magkapatid. Pero anak, sana huwag kang magtanim ng galit sa kanya, ha? At lalong huwag mong ipakita yon sa iyong Kuya Dennis. Para hindi ka niya gayahin. Kahit naman po si Kuya, may sama rin na loob kay Daddy. Kahit may autism si Kuya, may damdamin din siya na sasaktan ni Daddy. Pero pwede din magbago yun. Kung pagmamahal ang ituturo natin sa kanya. Kaya anak, sana naman turuan mo kung ituro sa iyong kuya yon. Pwede ba? Shane? Ba, dear? Kailangan, Carmi. 2 days na ako dito eh. Tinawagan na ako ni Mami. Hinahanap na raw ako ng walang kwenta kong asawa. Bakit kasi hindi mo pa siya iwan? Total, hindi mo naman siya mahal, di ba? Carmi, Diba, sabi mo, galit ka sa kanya. At wala ka ng feeling sa babaeng yun. Eh, di iwan mo na siya. At magsama na tayo. kasi ano eh. Kaya naman kitang bigyan ng anak, Franco, dear. Mga magaganda at hindi inutil na mga anak.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hello po, Lolo Roman. Hello po, Lolo. Naku, ang mga apo ko, pinasyalan niyo ako, ha? Galing po kami sa school ni Kuya. Po, Nagaya po sila na puntahan namin kayo, Papa. Para daw po malaman nyo ang good news. Good news. Oo. Ano yun? Sabihin mo na, Kuya Dennis. Lolo, nanalo ko. Medal ako. Oh, nanalo si Dennis, ha? Oo. Sa drawing. Siya po yung inilaban ng Special Education Center nila. Inilaban siya sa iba't ibang school. At si Kuya po ang nanalo ng gold medal, Lolo. Ang galing mo naman, Dennis, apo. Mana ka talaga sa lolo mo. Oh, galing-galing ko. Ay. Ako panalo. Dito na kayo mag-dinner, ha? Magpapaluto ako ng masarap na pagkain. Isa-celebrate natin ang pagkapanalo nitong apo ko. Daisy, tulog na ba ang mga anak mo? Opo, Pa. Napagod sa kalalaro dito. Masayang-masaya sila. Kaya nga sabi ko, dito na kayo matulog ngayong gabi. Eh, tiyak namang hindi uuwi ang mabait mong asawa. Madalas na nga ho siyang ganun. Minsan 1 araw, minsan 2 araw bago umuwi. Anak, malakas talaga ang hinala ko. May babae si Franco kaya ganyan. Huwag naman sana. Kaya kong tiisin ang lahat ng mga pababaliwala niya sa amin. Pero yung pambababae pa siya, hindi ko alam. Hindi ko alam kung makakaya ko pa yun. Dapat malaman natin ang totoo. Mag-imbestiga tayo. Natatakot ako pa. Kung ganon, ako na lang ang mag-iimbestiga. Susubaybayan ko siya. Franco, nakausap ko si Kumaring Jovita. Sabi niya, may anniversary party ang office niyo bukas. Tinatanong nga niya ako kung pupunta kami ng mga anak natin. Sabi ko, hindi ko alam yung tungkol doon. Talagang hindi ko sinabi sa yung tungkol doon. Bakit naman? Simple. Dahil ayokong magpunta kayo doon. Bibigyan nyo lang ako ng kahihiyan. Sasabihin ng office mates ko, ano ba namang klaseng asawa mo? Puro may kapansanan ng anak na ibinigay sa akin. Bakit ba laging ganyan ang iniisip mo? Matatalino naman ang mga anak natin. Kahit may kapansanan sila. Wala pa rin saysay yun. Dahil kailangan pa rin sundan sila. Bandayan. Kasi any moment, maaari silang magkamali at madisgrasya. Dahil nga inutil sila eh. Hindi na ba talaga magbabago ang trato at damdamin mo kina Dennis at Shane? Gusto mong magbagong pagtrato ko sa kanila? Ha? Ang damdamin ko? Pwes, alisin mong kapansanan nila. Ano? Kung hindi mong nangyayari yun, wala rin pag-asang matanggap at mahalin ko sila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang.
May pangako ang bukas. Bakit ganun ka, Daddy? Bakit? Bakit ang lupit mo sa amin? Hindi naman namin kasalanan na nagkaroon kami ng kapansanan. Shane, bakit iyak ka ulit? Kuya Dennis, Galit sa'yo si Daddy? hindi, Kuya. Lungkot ka kasi di niya tayo love. Kuya, Love naman tayo ni Mami, ni Lolo, ni Lola. Dami pa rin sila. Kuya Dennis. Huwag ka na iyak para hindi ako lungkot. Ha? Shane, sabi sa akin ng kuya mo, may iyak ka kanina. Bakit, anak? Narinig ko ang pagtatalo niyo ni Daddy. Bago siya pumasok sa office kanina, napadaan ako sa room niyo. Open po yung door. Kaya narinig ko lahat ng sinabi niya. Shane, anak. Masakit po. Talaga po pala. Wala nang pag-asa na mahalin kami ni Daddy. Totoo, dear? Isasama mo ako sa Boracay? Sabi ko na't matutuwa ka eh. Siyempre, hindi ako magiging masaya doon kung wala ka. Oh, thank you. Thank you, dear. Ang sweet mo talaga. Siyempre, dahil sa'yo lumiligaya ako. Ang sayo naman. Hindi lang 2 days kitang makakasama, kundi 1 week. Oo, kaya maganda ka na ha. Sa makalawa ng alis natin. Paano yung asawa mo? Huwag mo siyang isipin. Wala siyang alam na kasama kita. Kaya magagawa natin lahat ng gusto nating gawin doon. Gusto ko yan. Hello, Malae. Si Roman nito. Malae, may babae si Franco. Hindi ako nagkakamali. Nakita ko sila mismo sa bahay na pinuntahan ko. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang address ng bahay para makita mo rin. Yun na nga, Malae. Napakabait naman ang anak ko. Asikaso ang pamilya. Bakit nagawa pa niyang pagtaksila ng anak ko? Salamat, Balae. Sige, bye. Kawawa naman ang anak ko. Sobra na ang pagtitiis niya sa kanyang asawa. Kailangang malaman ni Daisy ang kalokohang ginagawa ng kanyang asawa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Maupo ka, anak. Thank you, pa.
bakit niyo ba ako pinapunta dito sa inyo? Meron ba kayong gustong ipagawa sa business natin? Wala, anak. Gusto ko lang na dito tayo mag-usap. Ano pong pag-uusapan natin? Hindi ba sabi ko sa'yo, magsisiyasat ako sa ginagawa ng asawa mo? Papa, May natuklasan ako, anak. ha? At tama ako. May babae si Franco. Baka nagkamali lang kayo pa. Mahal ako ni Franco. Hindi niya ako magagawang lokohin. Hindi ako maaari magkamali, anak. Kitang-kita ko sila. Ng dalawa kong mga mata. Niloloko ka ng asawa mo. Handang-handa ka na pala sa biyahe mo. Sa Cebu, mamaya. Ayoko malate. Wala ka bang gusto sabihin sa akin? Ano pa bang sasabihin ko sa'yo? Tungkol sa mga kasama mo sa biyahe. Ang kulit mo naman. Sinabi ko na sa'yo, may negosyo akong gustong tignan doon. Kaya ako lang mag-isang aalis. Baka kasi nagbago. Ha? Baka may kasama ka ng iba. Eh, sino isasama ko? Tumahim ka na nga. Sinisira mong biyahe ko eh. Kapag minalas ako, ikaw ang sisisihin ko. Bakit pa, anak? Hindi ka ba naniniwala sa sinabi ko? Iniisip mo ba na gawa-gawa ko lang yun? Hindi naman po sa ganun. Gusto ko lang talagang makakita ng ebidensya sa ginawa ni Franco. Lalo mo lang sasaktan ang sarili mo niyan. Papa, gusto ko pa rin makita ang katotohanan. Maging ang mukha ng babaeng pinalit niya sa akin. Pwede niyo naman pong gawin yun, di ba? Oo. Hanggang ngayon nagmamanman pa rin sa kanila ang inutusan ko. O sasabihin ko sa kanya ang ibig mo mangyari. Mami, bakit mo pinagdala niyo kami ng damit ni Kuya? Doon po ba kami matutulog kina Lolo? Oo, Shane. Doon muna kayo. Di kasama, Mami. Sasama. Ihatid ko kayo doon, pero iiwan ko kayo sandali. Bakit po? May importante lang akong aayusin, mga anak. Kaya ang lolo niyo muna ang bahala sa inyo. Mami, huwag ka matagal, ha? Oo, promise, anak. Hindi ako magtatagal. Babalik agad ako sa inyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta ang biyahe mo, Franco? Okay. Masaya. Narelax ako ng gusto. Siyempre. Kasama mong babae mo eh. Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka na magkaila. Alam ko na ang lahat.
Carmi ang pangalan ng babae mo. At siya ang kasama mo sa Boracay. Wala akong ginagawang masama. At hindi ko kilalang sinasabi mo... Huwag ka na kasi magsinungaling. Ayan o. Eto mga ebidensya, yung mga retrato nyo. Ito. Paano ka nagkaroon ng mga ito? Bakit? Bakit mo nagawa sa akin ito, Franco? Minahal kita sa kabila ng iyong pagmamabaya. Ito ba bang igaganti mo sa lahat ng ginawa ko? Ano bang pagkakasala ko sa iyo? Alam mong malaking pagkakasala mo sa akin. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng inutil na mga anak. Hindi ko rin gusto ang nangyari. Hindi ko kasalanan. Kasalanan mo. Dahil ikaw ang nagsilang sa kanila. Wala kang kwentang babae. Mabuti pa sa'yong naging baog na lang. Wala kang puso! Lahat ginawa ko, mapaligaya ka lang. Pinagsilbihan kita, minahal ng tapat. Binigyan ng mga anak, sukdulang ibuwis ko ang aking buhay. Hindi pa ba sapat ang mga sakripisyo ko? Bakit hinahamak mo ang pagiging babae ko? Makitid ang utak niya. Napakamakasarili. Hinamak pa niya ang pagiging babae ko dahil sa kapansanan ng mga anak namin. Tumahan ka na, anak. Huwag mo nang iyakan ang walang kwentang lalaking yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano pa ako magsisimula ngayon. Pakiramdam ko, wasak na ako. Huwag mong sabihin yan. Isa kang mabuting ina, mabuting babae. At hindi magiging kabawasan sa buhay mo ang kawalan ng isang masamang asawa. Walang hiya ka talagang asawa. Nagawa mo pang pagtaksilan si Daisy? Mami, huwag niyo nang kampihan ng walang kwentang babaeng yun. Kaya yan sa pamilya natin ang ibinigay niyang mga apo sa inyo. Siguro, maruming dugo niya. Kaya kami nagkaanak ng ganon. Ikaw ang kahihiyan sa pamilya. Mami, Siguro nga. Panahon na para malaman mo ang lahat. Nangako ako sa iyo, Mao, kong asawa na pananatilihing lihim ang tungkol sa tunay mong pagkatao. Pero ngayon, sobra ka ng mapagmataas. Kaya dapat mo nang malaman ang lahat. anong ibig niyo sabihin? Hindi ka namin tunay na anak ng nakilala mong daddy. Hindi. Hindi totoo yan. Yon ang totoo! 1 taong ka lang noon nang kunin ka namin sa isang bahay ampunan. Mami, Hindi namin alam ang tungkol sa iyong mga magulang. Hindi namin alam kung malinis o marumi ba ang iyong dugo na tulad ng ibinibintang mo kay Daisy. Kaya hindi mo siya dapat hamakin! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napakasakit. Buong buhay ko,
Naniwala akong tunay ko silang mga magulang. Yung pala, kasinungalingan lang ang lahat. Bakit ka naglihim sa akin, Mami? Bakit? Franco, dear? Bakit ka ba naglalasing? Mula pa lang dumating ka kanina, ganyan ka na. Masama ang loob ko sa mami ko, Carmi. Maraming masasakit na salitang sinabi niya sa akin. Siguro, nagpaawa ang asawa mo. Kaya kinampihan siya ng mami mo. Sabi pa nga niya, hindi raw kita maaaring uwi sa bahay na regalo niya sa amin ni Daisy. Okay lang, sweet. Kaya mo naman akong ibili ng bahay, di ba? Ha? Di ba? Sige na, dear. Ibili mo na lang ako ng bahay. Akong bahala sa'yo. Lahat ng sama ng loob mo, aalisin kong lahat. No. Shane? Apo, bakit ka umiiyak? Naawa po ko kay Mami, Lolo Roman. At nagagalit naman po ako kay Daddy. Oh, Shane. Pinaliwala na nga niya kami. Sinaktan. Niloko pa niya si Mami. Galit ako sa kanya, Lolo. Galit na galit ako sa kanya. Sa office. Nagkataong hindi. Isang malaking kliyenteng nawala sa akin. Gusto pa naman ni Carmi na magpabili ng bahay. Si Carmi, napakahusay niya talagang magbalik ng sigla. Kaya naman hibang na hibang ako sa kanya. At eto, uuwi ako ng maaga para magkasama na kami. Hindi ako na magugulat yun. Hindi niya alam na half day lang ako ngayon. Traffic naman sa lugar na ito. 20 minutes na eh. Hindi pa rin ako makaalis. Ba, teka. Ang babae yun, nakaakbay ng lalaki. Yung sumakay ng taxi. Si Carmi yun. Bakit akbay siya ng lalaking yun? Susundan ko sila. Bakit ngayon ka lang, Carmi? Franco, dear! Narito ka na pala? Bakit maaga ka? Huwag mo kong tanungin. Ang tanong ko, sagutin mo. Bakit ngayon ka lang? Ha? Saan ka galing? Kuwan, nagpunta ako sa kaibigan ko. Oo, tama. Ay, nainip kasi ako dito. Nainip? Kaya namasyal ako. Ganon. Ganon? Oo. Sinungaling! Ha? Aray ko. Bakit mo ako sinampal? Bakit? Walang niya ka. Totoo naman ang sinasabi ko Ba't ka nananampal dyan? Hindi ka talaga aamin? Ha? Hindi ka talaga aamin? Aray ko! Ha?
Nakita ko kayo ng lalaki mo na sumakay ng taxi at sinundan ko kayo. Hanggang sa motel na pinasukan nyo! Franco, magpapaliwanag ako. Ngayon, magsisinungaling ka pa ba? Ha? Aray ko, Hayop ka. Aray ko, Franco, nasasaktan Mas ako. pinili kita kaysa sa asawa ko. Yung pala isa kang maruming babae, ha? Marumi ka. Tama na. Taksil ka. Taksil. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ganito ang buhay ko? Bakit? Puro kamalasan ang nangyari sa akin. Nalaman kong ampun lang pala ako. Niloko pa ako ng walang hiyang babaeng ipinalit ko sa asawa ko. Bakit ko sinabi ito? Bakit? Nagtatanong ka pa. Kasalanan mo yan. Sinaktan mong babaeng tunay na nagmamahal sa'yo. Pinabayaan mong mga anak nyo. Masama pang mangarap ng mga anak na walang kapansanan. Hindi. Pero dapat matutuhan mo ring tanggapin kung anong ibinigay sa'yo ng Diyos. Hindi yung ang tinatanggap mo lang ay ang gusto mo. Siguro nagkasala ako. Kaya ako pinarurusahan ng ganito. Mga kapitbahay! Gumising kayo! May sunog! Mga kapitbahay! Pambihira, ba't ba? Ang ingay-ingay. Ano to? Usok? Teka nga, sisilip ako sa bintana para malaman ko kung bakit maingay at mausok. May sunog! Kailangan makalabas ako rito! Ay, Daisy, malaing Roman. Mami Martha, bakit kayo umiiyak? Ano nangyari? Oo nga, Balay. Nalaman ko na nagkaroon ng sunog sa lugar ninyo. At nadamay ang bahay niyo, Daisy. Ha? Si Franco, nasa ospital ngayon. Tulungan mo ako. Puntahan natin siya. Pakiusap. Aba, Anak, kung anong sinasabi ng iyong konsensya, gawin mo. Wala kang maririnig sa akin na pagtutol. maraming salamat po. Sandali lang po, Mami Martha. Magbibis lang ako. Ay, sige. Sasama ko sa inyo. Nadamay po sa sunog ang bahay namin, Lolo. Oo, Shane. Yun ang sabi ng Lola Marta nyo.
Isinama nga niya sa ospital ang mami mo para tingnan ang nangyari sa daddy niyo. Kasama si Daddy sa nasunog. Ang sabi, naroon daw siya sa loob ng bahay niyo. Pero sana naman hindi siya nakasama sa sunog. Sunog? Apoy, sakit-sakit yun. Masakit talaga yun, Kuya. May mga namamatay pa nga dahil sa sunog. Kawawa, Daddy. Kawawa siya. Kuya, umiiyak ka. Kawawa, Daddy. Ang kuya mo, Shane, sa kabila ng kapansanan, nakadama pa rin siya ng awa para sa inyong daddy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mami, Ay, Franco, anak. Ay, salamat sa Diyos at nagising ka na. Ano nang pakiramdam mo? medyo masakit pa pong katawan ko. Gagaling din yan, anak. Hindi naman malala ang naging pinsala mo. Dahil nakalabas ka sa bahay ninyo, buti na lang. Bago tuluyang naabo ang bahay ninyo. Mami, bakit nangyari sa buhay kong lahat ng ito? Nawalan na ako ng pamilya. Niloko pa ng babae ko. Tapos, nalaman ko, ampun lang pala ako. At ngayon naman, nasunog ang bahay na tinitirhan ko. Kahit naman ampun ka lang namin, minahal ka namin ang tulad sa tunay na anak. Alam mo yan. At kung nangyari man sa'yo ang sakunang ito, marahil upang magising ka sa iyong pagkakamali, upang ituwid mo ito. I'm sorry, Mami. Binigyan ko kayo ng mga problema. Magsimula kang muli, anak. Balikan mo ang iyong pamilya. Mapatawad pa po kaya nila ako. Lalo na si Daisy. Salamat naman at hindi malala ang inabot ni Franco. Oo nga po, pa. Dahil nagawa pa rin niya lumabas sa bahay kahit na nga lasing siya, sabi ng doktor. Nakausap mo na ba siya? Ay, hindi po. Tulog pa po siya nang umalis ako. Anak, tatanungin kita. At sana, maging tapat ka sa iyong sagot. Anong damdamin mo ngayon sa iyong asawa? Nung malaman ko kay Mami ang nangyari, sobra ako nag-alala. Naisip ko na mas magiging masakit pala sa akin kung mawawala siya. Isa lang ang ibig sabihin niyan, anak. Mahal mo pa rin si Franco. Kung ganun po, Mami, patatawarin niyo si Daddy sa mga kasalanan niya sa atin. Anak, isang mabuting gawa ang magpatawad. Lalo na sa isang mahal na miyembro ng pamilya. Ang inyong Daddy. Mami? Sana
ganon din ang gawin mo. Dr. Rosario, please proceed to the emergency room. Franco, Dr. Rosario, Salamat, Daisy. to the emergency room right now. Pinagbigyan mo ang pakiusap ko na magpunta ka rito para magkausap tayo. kumusta ka na? Medyo bawas ng sakit ng sugat ko. Daisy, alam kong napakalaki ng pagkakasala ko, lalo na sa'yo. Lahat ng sakripisyo mo, manatili lang na buong pamilya natin, pinaliwala ko. Wala kang narinig sa akin kundi paghamak sa iyong pagkababae bilang ina at asawa. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Franco, Patawad maging sa kataksilan ko. Sana buuin natin muling ating pamilya. napakasaya ko sa narinig ko sa'yo. Daisy, Dahil itong matagal ko nang hinihintay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dito na muna kayo habang hindi pa nagagawa ang bago ninyong bahay. Tutal, malaki naman itong bahay ko. Ipinalinis ko na ang silid ninyo at ang magiging silid ng mga apo ko. maraming salamat po, Mami. Salamat po sa patuloy ng pagtulong sa amin. Handa akong laging tumulong sa inyo, anak. Dahil mahalaga kayo sa akin. Pero, maging palagay kaya rito ang mga apo ko. Opo, Mami. Tuwang-tuwa nga po sila nung malaman na dito kami titira sa inyo. Eh di mabuti. Sa makalawa po, papasok na ako sa opisina. Oh, kaya mo na ba? Oo, Han. Marami na akong trabaho doon eh. Gusto ko rin mapaghandaan ng pagpapaayos ng bahay natin. Maging ang kinabukasan ng mga anak natin. Sana lang maging malapit din sa akin ang loob ni Dennis at Shane. Sana mahalin din nila ako. Matutupad yun. Bigyan mo lang sila ng sapat na panahon. Tama ang asawa mo, anak. At maging matyaga ka sa pagkuha sa kanilang loob. Talagang yun pong gagawin ko, Mami. At hindi ko na sila ikahihiya pa. Shane, dito na, Daddy. Oo nga. Halika, kuya. Pasok na tayo sa room ko. Doon na lang tayo maglaro. Oo, huwag kayong umalis. May pasalubong ako sa inyo, mga anak. Pasalubong? Oo, eto, oh. Binilhan ko kayo ng paborito nyong Jaran! Braso de Mercedes. Oh, eto, Dennis, oh. Ikaw nang umawak ng plastic. Wow, kuya. Ang paborito natin. Mercedes, sarap nito. Oh, sige na, sige na.
Kainin nyo na yan doon sa dining room, ha? Opo. Halika na, kuya. Tara. Dennis, Shane, Bakit po? gusto ko lang ulitin ang paghingi ko ng sorry sa inyo. At gusto kong malaman nyo na mahal ko kayo. Ha? Mahal din po namin kayo. Daddy, Opo, Daddy. masaya po kami dahil nagbago na po kayo. Han, ano yung sinabi mo kaninang good news mo? Pupunta tayo sa Baguio next week. Ha? At naayos ko ng hotel reservation natin. Talaga, pupunta tayo sa Baguio next week? Oo, yes. Oo. 3 days tayo doon. Sabihin mo sa mga bata, ha? Naku, siguradong matutuwa ang mga yon. Ngayon lang sila makakapamasyal ng matagal. At kasama ka pa namin. Isasama rin natin si na Mami at Daddy Roman para kompletong pamilya natin sa pagsa-celebrate natin ng ating wedding anniversary. Naalala mo pala. Akala ko, Kinalimutan ko ulit tulad noon. Hindi na, Daisy. Hindi ko nababaliwalain ang lahat ng panahong kapiling kita. Kayo ng ating mga anak. pinaiiyak mo naman ako. Pero, luha ito ng kaligayahan. Hindi ko nasasaktan pa ang inyong damdamin. Dahil kayo ay mga biyaya sa akin na nais kong makapiling sa isang magandang pangako ng bukas.